pagiging Filipino ay binubuo ng mga makukulay na kultura at paniniwala. Ang mga bagay na ito ay nag-ugat pa simula sa ating mga kanununuan at hindi maitatangging kasalukuyan pa ding ginagawa at pinaniniwalaan. Isa sa mga ito ang paniniwala sa mga pamahiin kagaya na lamang ng pagwawalis ng gabi. Ano nga ba ang eksplanasyon at pinag-ugatan ng pamahiing ito? Madami sa atin ang iniiwasang magwalis ng gabi at may kanya-kanyang dahilan kung bakit. Sinasabi ng mga nakatatanda na bawal magwalis kapag gabi dahil winawalis o pinapalabas mo raw ang grasya sa inyong tahanan. Sino nga naman ang ayaw ng grasya sa bahay? Nanaisin mo bang mawalan ng biyaya dahil lamang sa pagwawalis? Marahil ito ang dahilan kung bakit halos lahat ng Filipino ay sumusunod sa mga ganitong klaseng pamahiin. Ito ay dahil ang karamihan sa mga pamahiing ito ay may kaakibat di umano na masamang kahihinatnan kung patuloy na gagawin at may mabuti naman kung susundin. Siyempre lahat tayo ay gustong masenso at magkaroon ng madaming pera. Ganoon din ang kagustuhang manatiling ligtas sa kapahamakan. Pero kung ang magagandang bagay na ito ay mawawala lang dahil sa pagwawalis ng gabi, hindi nga ba nakakapanghinayang? Totoo nga bang walang mawawala kung susundin natin ito? At totoo bang naitataboy natin ang biyaya? Sinasabi ng mga eksperto na marahil nagsimula daw ang pamahiing ito noong pre-colonial period, kung saan hindi pa uso ang elektrisidad at laganap ang kadiliman. Maraming mga tao ang walang ilaw at karamihan ay gasera lamang ang ginagamit. Hindi malayo na ang katotohanan ay ang ating mga lola ay iniiwasan na mawalis natin ang mga importanteng bagay sa labas na hindi sinasadya. At ito ay maaaring maging dahilan ng tuluyang pagkawala ng mga ito. Kung titignan, may sense nga naman. Sino nga naman ang may gusto na mahirapan sa kakahanap ng nawawalang singsing o nawawalang pera sa lupa? Kung susuriin, nasagot nito ang katanungan kung naitataboy nga ba ng pagwawalis sa gabi ang grasya. Ang sagot ay, oo, pwede. Kung aksidente mong nawalis ang iyong mga mahalagang bagay at naitapon ito sa labas. Ngunit, paano naman ang walang kamatayang kataga na wala namang mawawala kung susundin? Marahil may kaakibat ding masamang bagay ang hindi pagwawalis ng gabi. Maaari kang masugatan at mas pinili mong ipagsabukas na lamang ang pagwawalis pagkatapos mong makabasag ng baso. Maaari ding dahil sa paniniwala nating ito ay mas pinili nating ipagpabukas ang paglilinis ng sahig dahilan ng pagdami ng langgam sa bahay. Ang bagay na ito ay maaaring magdulot ng mas malaking problema at discomfort sa mga nakatira sa bahay. Kaya ang kasabihan na walang mawawala tuwing susundin ang mga pamahing ito ay hindi dapat pinaniniwalaan sa lahat ng oras, lalo na kung maaari mo itong ikapahamak at maging sanhi ng problema sa mga susunod na araw. Sinasabing kung ang ating mga ninuno man ay gumawa at nagpasimuno ng mga pamahing ito, marahil ito ay para gabayan lang tayo at ang mga susunod pang henerasyon. Kapanipaniwala man o hindi, ang isang pamahiing ito ay naging isang tatak na ng pagkakakilanlan ng kulturang Filipino. Pero ika nga, hindi masamang timbangin ang mga bagay-bagay at maging mapanuri bago paniwalaan ang isang bagay, kagaya na lamang ng mahigpit na pagsunod sa mga pamahiin. Kayo mga ka-triview, anong saloobin nyo sa pamahiing ito? Nais naming marinig ang inyong saloobin sa comment section below. Hanggang sa muli mga ka-triview.